Pagkatapos na nabulsad yung front part ng suit, sa left side, ganun din ang sukat sa right side. 6 inches ang entrada, California pocket din. Pasadahan ng dahan-dahan, diretso ang pasada. Itapat yung pinakabag ng pocket weld. Ilalagay ng lapat na lapat yung pinaka-weld niya bago pasadahan sa ilalim. Na hindi nahagip yung sampurize na pinaka-stickers, pinaka-weld. Ganon din sa kabila. Tutupi ng 1/4 yung weld niya, medyo ilalapat ng konti. Kailangan diretso yung pasada para hindi bumabalik po yung weld, pocket weld. Sakto sa pinakang pipikitihan. Pikitihan ng tama. Kapag maganda ang pagkapikiti mo, maganda rin ang kalalabasan ng pinakang pocket weld, California pocket. Tiyakin lang na pantay ang pagkapasada. Makikitang maayos at malinis ang pagkayari ng bulsa. Lapat ng maayos. Pasadahan yung pinakang kanto. Kailangan pantay ang pagkapasada. Magandang kalalabasan kapag magandang pagkapikiti. Kailangan pantay ang pikiti niya para pag pinasadahan, lapat na lapat yung pinaka-weld niya. Ang pinakasukat ng bag pocket niya ay size 6 inches. Bago ilalagay yung pinakang lining ng bag pocket, pasadahan ng mga half inch ang layo sa bulsa, paikot sa baba. Ganun din, half inch ang pinakang layo niya sa pocket weld. Gupitin yung extra excess na tela. Huwag papantayin para hindi masyadong makapal. Yun. Tsaka ngayon ilalagay yung pinakang cover pocket cover ng suit. Ilagay ng maayos, kailangan lapat na lapat. Pasadahan ng dalawang pasada sa likod para matibay, hindi basta-basta siya gagalaw.
Pagupitin yung mga excess na pera para maayos, dapat malapat yung bulsa. Ngayon ang paghahanda ng pinaka-facing niya ikakabit sa lining ng suit. Single breasted suit, yan ang pinaka-lining. Papasadahan mo ngayon sa facing, magpapasada ka mismo sa pinakang lining para hindi siya kumukulubot sa ibabaw ang pinaka-lining. Isa yan sa mga technique para hindi kumukulubot yung lining. Baga magpaplansyahin mo pa rin yan, hindi mo makikita may kulubot. Pasadahan yung tronsal ng lining. Pagkat yung tronsal, yun ang lumalapat sa pinakang katawan ng suit. Yan ang purpose ng pisil, kung tawagin ay pisil. Kailangan puro pababa ang pasada, hindi pwedeng magkasalubong ang pasada, sapagkat para maiwasan yung pagiging hindi pantay. Lahat galing sa taas ang pasada. Pasadahan yung tronsal. Tronsal ng pinaka-lining. Kung gaano kalaki yung tronsal ng pinakang katawan niya, ganun din yung pinakang lining. Para mas magandang lagyan ng pocket welt sa lining, lalagyan mo ng stay fuse na asin. Yung shampoo rice na manipis, asin ng tawag. Pinakang stay fuse niya para kapag nilagyan ng pocket welt sa lining, maayos ang pagkakagawa, hindi siya lumulundo. Gagawa ng pinaka dila yung secret pocket ng pinakang design ng bulsa. Pwedeng lagyan ng butones, pwede rin hindi. Naka-tatsulok ang forma. Ayan, guguritan mo ngayon yung pinakang secret pocket ng lining niya. Susukat ka ng 1/2 inch mula dun sa pagitan ng lining at saka yung facing. 5 inches ang entrada. Tsaka mo ngayon itutupian magkabilang dulo, magkabilang side ng pinakang pocket, mag pocket, magkabilang dulo.
papasadahan ng dalawang pasada. Yun ang magiging pocket welt niya. Eksakto lang ang pikete. Isang diretsong pikete hanggang sa pinakang kanto. Saka ipasok na yun yung pinakabulsa. Yun na rin yung pinakang pocket welt. Inner pocket. Pasadahan lang ng dahan-dahan. Paikot. Tsaka ngayon paghihiwalayin yung magkabilang tupi ng bag pocket. Paghihiwalayin yung magkabilang dulo. Tapos pasadahan ng malayo ng 1/2 inch. Pinakang lalim ng bulsa ay size 6 inches. Tsaka ngayon ilalagay yung pinakang kapsulok. Ang pinakang lalagyan ng botones. Ngayon lalagay yung label. Level ni hex. Pagkakakilanlan ng tailoring na gumawa. Hex tailors, hex antipolo. I-basting mo na hanggat hindi pa natatapos para hindi siya gumagalaw. Ito naman ang pag-assemble naman ng back part ng Americana. Papasadahan ng bandang likod, back part, pasadahan ng sunod sa guhit niya sapagkat yun ang pinakang sukat. Sundan yung pinakaguhit sa likod, may kurbadang kunti. Tapos doblehan sa bandang itaas na matibay yung pinakalikod niya, lalo na kapag fit ang Americana.
para hindi siya bubuka. Pang support na stitches. Kasadahan din yung lining. Yung lining niya mula ron sa taas 1.5 inch, medyo ikukurbada mo ng konti. Yun yung pinaka-shock ng lining. Yun ang tawagin yung shock sa likod. Para sa paggalaw-galaw ng nagsusuot, medyo bumibwili yung lining niya, hindi siya kukulubot sa pinakang katawan ng Amerikana. Pipitihan sa bandang baba, sa bandang taas yung pipitihan, saka ngayon papartidahin sa plancha. Plantsahin yung pinakang lining na bandang likod. Medyo basahin ng konti, huwag masyadong nilalapat yung plancha para maiwasang dumikit. Medyo sensitive yung lining niya. Silk yung pinakang lining niya. Partidahin sa plancha kasi lalagyan ng hilbana yan sa loob. Kung paano nilagyan ng hilbana yung manggas ng Amerikana, ganun din may hilbana rin yung pinakalikod para hindi humihiwalay ang pinakang lining niya. Pagkalaw nung tela ng Amerikana, sumusunod din yung lining, hindi siya humihiwalay. Yun ang pagkakaiba ng ready-made sa pasadya na suit. Made to order. Tansya ng maayos, flat na flat. Kailangan flat na flat ang pagkakaplansya. Yung makikita ang malinis na paggawa bilang tailor fit. Tandaan lang pagplansya, nasa tamang temperature lang ang plansya. Kailangan lumapat yung pinakang joints ng pinagpasadahan para hindi siya kumukulubot. Malinis pag nangyari yung Amerikana. Para pag inulitan, dinoblihan ng plancha pag nangyari siya, flat na siya. Maayos na pagplancha. Yung bandang armhole kung may balikat, lalagyan ng asin, staples, para kapag nilagay ang guwata, hindi sumusunod yung pinakang tela. Maganda yung shape ng armhole. Kailangan dikit na dikit para hindi siya maangat.
stay-fuse na asin. Bagaman maraming klase ang stay-fuse, merong imported stay-fuse, self, medyo balahibuhin stay-fuse. Depende sa klase ng tela na pagdidikitan kung alin ang nababagay ni stay-fuse. May malambot kasing tela, merong katulad niyan stretchable, okay lang asin. Kung tawagin asin na stay-fuse. Kailangan kasi lapat na lapat siya, kailangan dumikit yung pinakang pandikit niya. Ganun din, paplansyahin din yung facing niya sa harap kasama yung lining. Lalagyan din ng stay-fuse, nakaayon sa guhit ng pinakaguhit ng pagpapasadahan. Paplansyahin ng hindi siya tatamaan ng pasada, para kapag binaliktad hindi siya matigas, nakaayon lang siya sa guhit. Ganun din, paplansyahin na maayos, padidikitin para maiwasan yung nagbabubbles. Kitang malinis ang pagkakagawa pag maayos ang pagkaplansya. Sa hindi yung lining, mga pinagtronsalan, ingatan lang na huwag dumikit sa plancha. Dahil yung pinaka-lining niya silken. Magaman hindi mo naman basta-basta dumidikit sa plancha, basta tama lang temperature ng plancha. Una ngayon ang pag-assemble ng likod. Sa may bandang collar niya, lalagyan ng hair cloth sa may pinakang gilid ng collar. Saka ngayon lalagyan ng galbana. Galbana sa pinakang gitna. Kailangan mahusay kang maghilbana. Hindi mo mapalalapat yung likod niya kapag walang hilbana. Bagaman pagkatapos niya tatanggalin, pero sa loob niya nakapako na. Nakapako na yung pinakang allowance ng pinagpasadahan. Mamaya makikita mo sa pagkatapos sa hilbanahin. Makikita yung pinakang-alawas na paglalagyan ng pinakang
basting niya. Yun yung hair cloth na nakalagay sa may bandang collar para maiwasang kumukulubot yung bandang likod ng ilalim ng collar, ibaba ng collar, lapat na lapat sa likod. Ito na ngayon yung paglalagyan ng parada ng Helbana. Para kahit gumalaw-galaw na tusok, hindi siya humihiwalay sa tela na Amerikana. Ibanahin. Ingatan lang na matamaan yung pinakang shock niya sa loob, sa kabilang side, hanggang sa baba ang Helbana. Lagyan ulit ng Helbana para hindi siya nagagalaw, para mailapat ng maayos kapag ikinakabit na yung harap sa likod. Kailangan mahusay ka mag-Helbana. Ang purpose niyan, kapag binubuo mo na ang Amerikana, hindi siya magkakaiwa-iwalay, maayos, nakalapat. Lagyan mo ng Helbana yung pinakang dulo niya para hindi na lumagalaw yung inilagay na hair cloth sa may bandang likod ng collar, pagkakapitan ng collar. Ang purpose ng hair cloth na nakalagay sa likod para hindi siya tumataas kapag gumagalaw-galaw, hindi siya tumataas sa bandang collar. Maayos sa pagkagawa, lapat na lapat sa likod. Lupitin yung sobrang allowance para maiwasan yung kulubot. Pantay na pantay siya. Yan ang likod. Pero mangharap, lalagyan din ng Helbana. I-Helbana mo ngayon yung takip niya, yung bulsa, para habang binubuo ang Amerikana, hindi siya nakasasagabal sa pagbuo, maayos. Hindi siya nakasasagabal kapag pinapasadahan mo na ang pinakang katawan ng Amerikana. Ganon din sa kabila. Kapag nilagyan ng Helbana, hindi nagagalaw yung pinakang bag ng bulsa, bag pocket niya. Hindi ka masasagabal sa pag buo ng Amerikana, lalo na sa paglalagay ng pinakang slit niya sa side, dalawang slit sa bandang side, sapagkat yan ang napapanahong uso ngayon, dalawang slit sa likod. Medyo madugo ang paglalagay ng slit sa likod, kaya mas magandang dahan-dahan ginagawa kaysa mabilis ang paggawa, sapagkat ang paggagawa ng slit, pinaka-slit, hindi pang mabilisan.